Ang inantay natin ng 3 taon, 1,183 days ang pag-unseal kay Gojo Satoru mula sa Prison Realm at ang pakikipaglaban niya kay Sukuna. Pati na rin ang pakikipagkita niya kay Kenjaku na gamit ngayon ang katawan ng kanyang previous best friend na si Geto. Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin dito sa ating Chapter 221 Jujutsu Kaisen Spoiler Review. Ito is The Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Now bago ang lahat, gusto ko munang magbigay ng disclaimer na ang chapter review na ito ay isang leak pa lamang at hindi pa ito ang pinaka-concise at pinaka-exact na detalye, kaya ang mga details na ito ay still subjected to changes. Now another thing, kung gusto nyo makapag-catch up sa kwento ng chapter na ito ay siguraduhin nyo munang napanood nyo na ang ating previous chapter review sa Jujutsu Kaisen Chapter 220. But with all of that being said, let's proceed to the chapter at hand right away. You can see right from the first chapter na ang title ng chapter na ito ay Gain and Loss. We don't know what that exactly means pero pwedeng maisip natin ang gain here is that nakalabas na si Gojo Satoru mula sa Prison Realm pero hindi natin alam exactly what is the loss. Makita din natin sa pinakaunang mga panels na ito na nag-uusap-usap itong si Takaba Fumihiko, si Yuji Itadori at maging itong si Hana Kurusu na sinasapian ni Angel. Pinag-uusapan nila kung dapat daw ba nilang i-unseal si Gojo Satoru right in the building na kung saan ay sila'y naroon ngayon. Habang sinasabi and ine-explain nitong si Angel na hindi daw nila alam kung paano tumatakbo ang oras sa loob ng Prison Realm, ang natatanging alam nila is that it is different from what is happening outside. So maaring ang nangyaring 19 days na nakaraan or nakalipas nang masimulan ang pag-seal kay Gojo Satoru sa Prison Realm ay maaring isang napakaiksing moment lamang ang nagdaan sa loob ng Prison Realm which might not have been that very significant of a time para kay Gojo Satoru pero maaring sa loob ng Prison Realm ay nagtagal na ito ng halos mahigit pa sa 100 taon. Now don't be confused. Kung nabanggit natin kanina na halos 3 years or 1,183 days nating inantay na makalabas si Gojo Satoru mula sa Prison Realm, dahil by that statement, we are referring sa kung gaano natin katagal na mga readers na inantay ang paglabas ni Gojo Satoru. Pero kung magbe-base tayo sa pinaka-storyline ng kwento ng Jujutsu Kaisen, it had just been 19 days despite so many things taking place sa kwento. Nagsimulang mag-explain dito itong si Shoko habang sinasabing kung ganun daw ang case, maaring napaka-confused nitong si Gojo Satoru at sa paglabas nito ay maaring maging napaka-dangerous para sa kanila kung magwala na lamang itong bigla. Habang nai-imagine nitong si Kirara, nitong si Hakari Kinji at ni Yuji kung anong klaseng disaster ang makikreate ni Gojo Satoru kung sakaling yun nga ang mangyari after nila siyang i-unseal. Habang makita natin ang parabang napaka-nakakatawa and napaka-funny naman na imagination nila ng rage nitong si Gojo Satoru. Because of this, napag-desisyon na nila na sa labas na lamang nila i-unseal itong si Gojo Satoru somewhere very far sa pinanggalingan nilang building. Makita natin dito na napaka-cautious ng lahat ng mga karakter na ito because we all know naman how big of a threat Gojo is. And then within the signal of Inumaki, makita natin na ginamit na ni Angel ang kanyang curse technique na magna-nullify sa back or rear part ng Prison Realm habang ginagamit niya ang kanyang Jacob's Ladder. Right after the deployment ng Jacob's Ladder ay agad na lumapit ang mga karakter na ito sa lugar na kung nasa saan ang rear part ng Prison Realm. Subalit nagulat na lamang sila nang makita nilang naglaho na ito. Inakala nila na mayroong parang naging foul play kung bakit nawala na lamang ang back part ng Prison Realm at kung bakit hindi pa rin na-unseal si Gojo Satoru. Kaya nabanggit dito nitong si Angel na maaring sa sobrang tagal daw ng itinagal nitong si Gojo Satoru sa loob ng Prison Realm ay naging evil ito na dahilan na kung bakit maaring na-purify siya ng Jacob's Ladder kaya nawala na din siya. But we all know naman na hindi yon isang literal na bagay at nagjo-joke lamang dito itong si Angel. Subalit habang nag-uusap-usap ang mga karakter na ito sa kung ano ang nangyari sa pag-unseal nila kay Gojo Satoru, bigla silang nakaramdam ng napaka-intense na earthquake na talagang yumanig sa kinatatayuan nila. And here is where the fun starts. Nasabi ni Kenjaku na nag-create pa rin siya ng isang safety plan in case na ma-unseal nga nila itong si Gojo Satoru na dahilan kung bakit iniwan niya ang Prison Realm sa isang trench or sa isang underwater vault 8,000 kilometers deep. Just imagine kung gaano kalalim
ang pinag-iwanan na trench nitong si Kenjaku. And just imagine how much pressure ang mararamdaman ng kahit na sinong nasa ilalim nun. Surely hindi ka makasurvive doon, but we all know that it is Gojo Satoru, and nagulat na lamang siya nang makita niyang si Gojo Satoru ay nasa harapan niya na. Sinusubukan pa sana ni Kenjaku na linlangin itong si Gojo Satoru habang nagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Pero sinabi sa kanya ni Gojo Satoru right from the start na kailangan daw piliin itong si Kenjaku ang mga bagay na babanggitin niya dahil it is his final moment. Talagang ready na ditong patayin ni Gojo Satoru itong si Geto Suguru na kinokontrol ni Kenjaku dahil alam niya na hindi na ito ang kanyang best friend at meron ng isa pang nilalang na nasa loob nito na ginagamit lamang ang vessel. Right after saying those words, agad na gumalaw ang kamay ni Gojo Satoru at nang makita ito ni Kenjaku ay kitang-kita natin ang takot sa mukha nitong si Kenjaku at kitang-kita din natin at tumutulo na ang kanyang sweat or pawis. And within just a very light gesture of his hand, nakapag-create si Gojo Satoru ng kanyang curse technique na I don't know kung it is red ba or blue, basta ito ay ang isa sa kanyang pinaka-signature move na isang sphere na humihigop ng mga bagay as if isa itong napakaliit lamang na black hole. Maybe not as powerful as the black hole na iniwan ni Yuki Tsukumo, but still it is very vital and very lethal. And yes, nakaiwas naman itong si Kenjaku pero kitang-kita natin kung gaano nakatakot ngayon itong si Kenjaku kay Gojo Satoru, which just proves kung gaano talaga kalakas itong si Gojo Satoru. Dahil kitang-kita naman natin kung gaano na lamang ka-confident itong si Kenjaku nang harapin niya ang iba pang mga special grade sorcerers. Pero nang makita niya itong si Gojo Satoru, kahit wala pa siyang ginagawa na kahit na anong move, ay makikita nating pinagpapawisan na talaga siya. And then right at this very moment na kung saan ay papatay na talaga sana nitong si Gojo Satoru si Kenjaku ay biglang may nag-interfere sa kanilang dalawa. None other than the King of Curses, Ryomen Sukuna. But since ginagamit nga niya dito ang katawan nitong si Megumi Fushiguro as his vessel, biglang nasabi sa kanya nitong si Gojo na you've changed from a while, Megumi. But we all know naman how much of an intellectual Gojo Satoru is. Maaring right from seeing the face of Megumi Fushiguro ay alam niya na si Megumi Fushiguro na ang bagong vessel nitong si Ryomen Sukuna dahil kitang-kita naman ang mga facial markings nito. After the quick clash ay nagkaroon ng maliit na chit-chat sa gitna nitong dalawang malakas na karakter na ito na kung saan ay sinabi na Ryomen Sukuna na kung natatandaan pa rin daw ba ni Gojo Satoru ang sinabi niya dito kay Gojo from their previous battle na kung saan ay kapag na-take over daw niya ang katawan ni Yuji Itadori ay ang pinakaunang papatay niya ay walang iba kung hindi si Gojo Satoru. And it had just been a misfortune na itong katawan ngayon ni Megumi Fushiguro ang gamit niya, but still the goal is still the same. Kaya biglang sinagot naman siya at nirebatan nitong si Gojo Satoru na napakapal daw ng pagmumukha nitong si Sukuna na magsalita ng ganun ngayong tumakbo nga daw siya mula sa kanyang previous vessel na si Yuji Itadori. Since nandito pa rin nga sa scene itong si Uraume, narinig niya ang pambabastos nitong si Gojo Satoru sa kanyang master na si Ryomen Sukuna. Nagalit siya ngayon at nag-enraged na dahilan kung bakit sinubukan niyang atakihin si Gojo Satoru, but within just one punch. Within just a simple single punch mula dito kay Gojo Satoru ay napataob niya agad itong si Uraume right away. Which shows just how omnipotent Gojo Satoru is dahil kitang-kita naman natin kung gaano kalayo ang pinagkaiba ng lakas ni Gojo Satoru mula kay Uraume. At kung papansinin natin, maging si Uraume napakalakas din in terms of comparison sa ibang mga sorcerers. This just shows kung gaano kalayo ang level nitong si Ryomen Sukuna at ni Gojo Satoru kumpara sa lahat ng karakter sa Jujutsu Kaisen. And then magsisimula na sana ang tagisan ng lakas sa gitna ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna, but then biglang nag-interfere na naman dito si Kenjaku habang sinasabi kay Sukuna na bago daw nila tapusin or isettle ang alitan sa gitna nilang dalawa ay tuparin daw muna nitong si Sukuna ang pangako na binuo niya dito kay Kenjaku, at hindi naman dito kumontra itong si Gojo Satoru habang sinasabing kahit siya daw ay mayroon pang mga maliliit na business or mga maliliit na bagay na kailangan tapusin bago nila gawin ang kanilang pagtutuos. Now I think meron din talagang konting naiisip itong si Gojo Satoru na dahilan kung bakit ayaw niya pang labanan ngayon itong si Ryomen Sukuna. It might be na masyadong malaki ang risk and gusto niya munang mag-prepare bago niya labanan ang King of Curses, or it might be some other reason. Kasi kung talagang gusto niyang patayin at labanan agad itong si Ryomen Sukuna, he can do it right away. But one of the factors might be because ang gamit ni Sukuna ngayon ay walang iba kung hindi ang katawan ng kanyang student na si Megumi Fushiguro.
But behind this ceasefire between these very powerful characters ay biglang nag-declare ng isang statement itong si Gojo Satoru na gagawin nila ang kanilang final showdown at December 24th. So it is confirmed right at this chapter na talagang mangyayari ang pinaka-inaantay natin at matutunghayan natin ang Gojo Satoru versus Ryomen Sukuna. And maaring medyo matagalan pa dahil kung iisipin natin masyadong tumagal ang 19 days na nangyari sa Culling Games. And kailangan pa nating mag-antay ng December 24th and as of now, ang timeline ng kwento ay nasa November 19th pa lamang. But right after that declaration ay nagkaroon ng flashback way back sa episode 2 ng anime na kung saan ay tinanong nitong si Yuji itong kanyang master na si Gojo kung sakaling makumpleto daw ni Sukuna ang kanyang 20 fingers at ma-regain ang kanyang full strength, sino daw ba ang mananalo sa kanilang dalawa? And here it is, ang pinakahuling panel para sa chapter na ito featuring Gojo Satoru's face with his infinity eyes na nagsasabing I will win. And this is where the chapter ends. Isang napakatinding chapter para sa Jujutsu Kaisen. Napakalaking kudos para kay Gege Akutami sa isang napakatinding chapter na ito na kung saan ay kitang-kita natin na nagkaroon ng napakalaking pasabog magmula sa unboxing nitong si Gojo Satoru papunta sa kanyang napakatinding meet-up dito kay Ryomen Sukuna. Nakita din natin kung gaano natatakot itong si Kenjaku kay Gojo Satoru despite being confident in confronting other powerful sorcerers sa Jujutsu Kaisen that shows just how much powerful and scary Gojo Satoru is. Papansinin natin sa mga chapter panels na ito napakatindi at napakaganda ng art style and graphics para sa karakter ni Gojo Satoru at ang napakaganda din niyang fit ngayon na nagpapakita ng kanyang muscular na physique. Not to mention the hair, kitang-kita natin ngayon dito ang mata ni Gojo Satoru at hindi na ganong bagsak ang kanyang buhok. But the most important thing here is, nagbigay na ng date ang magiging final battle ng Jujutsu Kaisen. And nabanggit pa dito ni Gojo Satoru at dineclare at parang confident siya na siya talaga ang mananalo. But at this point, I think hindi pa aware si Gojo Satoru na patay na si Nanami at nasa napaka-dire na situation ngayon ang isa sa kanyang mga estudyante na si Nobara. Kaya maaaring ganito pa siya ka-calm at napaka-composed as of now. Pero pag nalaman niyo yun, surely magiging napakagalit nitong si Gojo Satoru at maaaring mapabilis ang kanilang paglalaban. But we don't know about that dahil hindi naman natin alam kung ano ang mangyayari sa kwento, especially now nahawak na ni Ryomen Sukuna ang Ten Shadows technique, especially si Mahoraga, who has the exact counter para sa infinity nitong si Gojo Satoru. But we don't know about that. Maybe we'll find out kapag nangyari na ang laban. But that is all para sa ating chapter review spoiler ng Jujutsu Kaisen chapter 221. I hope you guys had a great time watching this video. Be sure to subscribe para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.